Magandang araw. Inaasahang matututuhan sa araw na ito ay maipaliwanag ang nilalaman ng Kabanata 1. Nagsisimula ang thesis sa Kabanata 1 sa introduksyon o pagpapakilala ng paksang gusto mong gawan ng pananaliksik. Maaari mo itong bigyan ng pamagat na aayon sa iyong paksa. Sa konbensyonal na pagpapamagat, ito ay pinamamagatan lamang ng ang suliranin at kaligiran nito. Samantalang ang iba ay gumagamit lamang ng simpleng panimula. Sa maraming mag-aaral, ang pagsulat ng panimulang bahagi ay mahirap. Sa iba naman ay dire-diretso ang paggawa nila nito. Sa panimula o introduksyon ay dapat na maipakita mo ang mga may kaugnayang datos o historical tungkol sa paksa upang makita ang pagsibol nito. Kailangang may dokumentasyon kang susuporta upang maging matibay ang paglalahad sa issue. Nabanggit mo na ito sa ginawa mong rasyonal sa iyong konseptong papel. Ngunit mas malawak ang pagtalakay na dapat mong gawin sa proposal mo sa pananaliksik. Ayon kay Aban, dapat mo ring banggitin ang pagnanais mong magkaroon ng higit na malalim at malinaw na pag-unawa sa sitwasyon, pangyayari at phenomenon, at ang pagnanais na makatuklas ng panibagong bagay. Sa introduksyon, ay binibigyan mo ang iyong mambabasa ng oryentasyon sa paksa na iyong tatalakayin at sa tatakbuhin ng iyong pag-aaral. Kadalasan, ang pambungad na talata ng introduksyon ay nagbibigay sa mambabasa ng impormasyon at kahandaan tungkol sa paksa ng pananaliksik. Ang mga panggit ng talata ay naglalaman ng karamihang bahagi ng introduksyon o panimula. Ipinakikilala nito sa mambabasa ang saklaw ng pag-aaral, magiging basihan sa pagbuo ng bahaging ito ang suliranin at ang layunin sa pag-aaral. Samantalang ang pangwakas na talata ay upang magkaroon ng interes ang mga mambabasa na alamin kung ano ang magiging resulta ng pag-aaral. Maaaring ipahayag ito sa isa o dalawang pangungusap na mag-uugnay sa paglalahad ng layunin ng pananaliksik. Sa makatwid, sa introduksyon o panimula, ay binibigyan mo ang iyong mambabasa ng oryentasyon sa paksa na iyong tatalakayin at sa tatakbuhin ng iyong pag-aaral. Upang maging madali ang pagsulat ng panimulang bahagi, gamitin ng ilan sa mga paraan para rito. Maaari mong i-focus ang iyong introduksyon o panimula sa isa o kombinasyon ng ilan sa sumusunod na paraan. Una, maaaring simulan mo ito sa pamamagitan ng iyong thesis statement at pagpapaliwanag tungkol dito. Ang diskusyon sa iyong thesis ay dapat magbigay ng maliwanag na konsepto sa babasa ng papel upang madali mo ring itong maintindihan. Ikalawa, maaari mo ring simulan ang papel mo sa pamamagitan ng paggamit ng isang siping sumasakop sa iyong paksa. Siguruhin mo lamang na ang direktang siping gagamitin mo ay talagang may kaugnayan sa iyong pag-aaral. Ikatlo, maaari mo ring iugnay ang paksa mo sa isang bagay na alam na ng lahat. Sa pagsisimula sa isang alam na pangyayari, ay madali mong madadala ang iyong mambabasa sa paksang gusto mong talakayin. Ikaapat, magbigay ka ng impormasyon tungkol sa iyong paksa. Maaaring ang paksa mo ay hindi pamilyar sa magbabasa, kaya ang sapat na impormasyon tungkol dito ay magbubukas ng kanyang pangunawa tungkol dito. Ikalima, repasuhin ang mga literaturang kaugnay ng iyong paksa.
Sa pagbibigay ng kaugnay na literatura ay sinasariwa mo sa isipan ng iyong mambabasa ang mga konsepto tungkol sa paksa mo nang sa gayon ay mapupukaw mo ang kanyang interes para tuluyang basahin ang papel mo. Ika-anim, magbigay ng kailangang datos, statistics at mga tanging ebidensya para sa paksa mo. At ang huli, gamitin ang ilang puna tungkol sa paksa bilang panimulang timbulan ng pagtalakay. Paalala, kung plano mong ireplika ang isang pag-aaral, kailangang mabanggit mo ito sa iyong introduksyon o panimula, lalo pa at makapagbibigay ito ng makabuluhang ambag sa partikular na larangang focus ng iyong pananaliksik. Dapat mong tandaan na ang daloy ng iyong panimula ay papunta sa paglalahad mo ng iyong suliranin. Kailangang maikonekta mo ang iyong panimula sa sumusunod na bahagi. Isang malaking kahinaan ang biglang paglundag na lamang sa paglalahad ng suliranin, gayong hindi sapat ang iyong paggabay sa nagbabasa upang maikonekta niya ang mga ideyang inilalahad mo patungo sa suliraning gusto mong pag-aralan. Sumunod naman ay tinatawag natin bilang bahagi ng Kabanata 1 ay ang paglalahad ng suliranin. Inilalahad sa bahaging ito ang layunin kung bakit isasagawa ang pag-aaral. May dalawang klasifikasyon ang layunin: panlahat na layunin at mga tiyak na layunin. Ang panlahat na layunin ay mahirap masukat dahil malawak ang saklaw. Hango ang mga tiyak na layunin sa panlahat na layunin na maaaring ihayag sa patanong na paraan. Sa ganitong paraan ay magiging mga tiyak na katanungan na ang mga ito na bahagi na rin ng paglalahad ng suliranin. Sa ibang pagkakataon ay hiwalay ang mga layunin sa paglalahad ng suliranin at mga tiyak na katanungan. Ang paraang ito ay batay sa kung alin ang mas gamay o gusto ng mananaliksik sa pagpapahayag. Bilang tagpapatuloy, sa suliranin, ito ay bahaging nagpapakilala ng focus ng pananaliksik. Inilalahad sa bahaging ito kung bakit isasagawa ang pag-aaral. Ang suliranin o layunin ay ipinahayag, katulad ng banggit na kanina, sa dalawang klasifikasyon, panlahat at tiyak. Ang mga ilalahad na suliranin o layunin sa unang kabanata ay siyang bibigyang kasagutan sa kabanatang naglalahad ng resulta ng pananaliksik. Ang panlahat na layunin ay mahirap masukat dahil malawak ang saklaw. Hango ang mga tiyak na layunin sa panlahat na layunin na maaaring ihayag sa pagtatanong. Sa ganitong paraan ay magiging mas tiyak na katanungan ang mga ito na bahagi na rin ng paglalahad ng suliranin. Halimbawa, layunin ng pag-aaral na higit na maunawaan ang awit na Florante at Laura sa pamamagitan ng pag-uugnay dito sa pinagdaanang buhay ng may akda na si Francisco Balagtas Baltasar. Sa pagsasakatuparan ng layunin, pagsusumikapang hanapan ng kasagutan ang sumusunod na katanungan. Sino si Francisco Balagtas Baltasar? Ano ang pangyayaring naganap sa kanyang buhay bago niya naisulat ang kanyang mga obra maestrang Florante at Laura? Ano ang kwentong nakapaloob sa awit na Florante at Laura? Saan ang tagpuan ng akda? Ano ang kaugnayan ng tagpuan sa buhay ng akda? Sino-sino ang mga tauhan sa akda ng Makata? Sino ang mga ito sa buhay ng Makata? Anong mga pangyayari ang naganap sa akda na may malaking kaugnayan sa buhay ng Makata? Paano na i-project sa akda ang mga elementong psikolohikal gaya ng sumusunod: pangangailangan o need, hangarin o desire, kabiguan o frustration, pagkabahala o anxiety,
at pagdadalamhati o grief ng may akda na si Francisco Balagtas sa mga elemento ng kwento na binuo ng tagpuan at pangyayari. May mga suliranin o katanungang kailangang gamitan ng hypothesis. Ang hypothesis ay isang tentatibong paliwanag sa mga pag-uugali, fenomena o pangyayari na naganap o maaaring maganap. Isinasaad dito ang mga ekspektasyon ng relasyon sa pagitan ng mga variable, isang katangian ng may dalawa o higit na halaga o kaangkinan sa suliranin ng pag-aaral. Halimbawa, kung nais mong alamin ang saloobin ng babae tungkol sa maagang pag-aasawa, ang mga babae dito ay hindi variable. Ngunit kung nais mong alamin ang saloobin ng babae at lalaki tungkol sa maagang pag-aasawa, ang variable dito ay ang sex o kasarian na kinabibilangan ng lalaki at ang babae. Ang sex o kasarian ang iyong independent variable na binubuo ng babae at lalaki. Ang saloobin nila sa maagang pag-aasawa ay ang dependent variable dahil ito ang iyong gustong sukatin. Ang independent variable ay malaya at hindi naapektuhan ng iba pang variable, samantalang ang dependent variable ay nakasalalay sa resulta ng independent variable. May dalawang uri ng hypothesis. Ito yung tinatawag nating null hypothesis at ang alternatibong hypothesis. Bilang pagdidiin, ang independent variable ay malaya at hindi naapektuhan ng ibang variable, samantalang ang dependent variable ay nakasalalay ang resulta sa independent variable. Ang null hypothesis ay nagsasaad ng kawalan ng kabuluhan o kawalan ng relasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga variable na maaaring sukatin. Inihahayag ang null na hypothesis sa negatibong paraan. Narito ang halimbawa. Tanong sa pag-aaral, ano ang saloobin ng mga respondente tungkol sa maagang pag-aasawa? May makabuluhan bang pagkakaiba ang saloobin ng mga babaeng respondente sa mga lalaking respondente tungkol sa maagang pag-aasawa? Halimbawa ng null na hypothesis, walang makabuluhang pagkakaiba ang saloobin ng mga babae sa saloobin ng mga lalaki tungkol sa maagang pag-aasawa. Maaaring ipahayag sa ganitong paraan. Walang epekto ang sex o kasarian ng mga respondente sa kanilang saloobin tungkol sa maagang pag-aasawa. Ang alternatibong hypothesis ay nagsasaad naman ng pagkakaroon ng kabuluhan o pagkakaroon ng relasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga variable na maaaring sukatin. Inihahayag ito sa positibong paraan. Halimbawa ng alternatibong hypothesis, may makabuluhang pagkakaiba ang saloobin ng mga babae sa saloobin ng mga lalaki tungkol sa maagang pag-aasawa. O kaya ay magiging ganito ang alternatibong hypothesis. May apekto ang sex o kasarian ng respondente sa kanilang saloobin tungkol sa maagang pag-aasawa. Kailangan sukatin ng isang instrumentong statistical ang ganitong mga hypothesis upang makuha o masukat ang kabuluhan o kahulugan nito.